Okay, so good evening. Dahil may nagtanong ano daw paano mag-preserve ng mga buto dun sa mga F2 nating mga seeds. Ano yung procedure para ma-preserve, no? Para di masira. No? So ito yung papakita natin ngayon. So simpleng paraan and yet very effective dito sa pag preserve natin. So simple lang, no? So ito yung seeds ko. Yan, no? So ito yung seeds ko, nilagay ko sa ano pa to guys, mga nasa 3,000 seeds. Lagay ko lang sa parang balunan, sa unang balunan. Lalagyan ng baon. Ano to? So tapos before dito ipasok, kailangan dry yung seeds, no? So sa akin is first sun dry, no? Binilad sa araw, tapos air dry, no? Ko lang, electric fan, no? Para kasi pag sun dry ka, ang mangyari is pag ipasok mo diretso dito sa lalagyan mo, ang mangyari niyan is pwede siyang mag-moist kasi sun dry. So after ginawa natin is in-air dry pa, no? So once naka-air dry, so pwede na ilagay, maski provided sealed, no? May cover, silyado. Tapos ito kasi para walang moisture, walang talaga, sinil ko ng kandila. Ito mga kandila, pinatuluan ng kandila dito, no? Pinagyan ko ng pinatuluan ng kandila. Ayan, ano na, maklaro nyo ba? Para wala talagang para sealed siya, walang hangin, wala, no? Walang makapasok na hangin, dapat close, sealed. Ayan yung ginagawa ko. So ito pwede na to, next scrapping, at least ready na. So laking tipid ito, again 3,000 seeds. So nasa 6 cans ngayon, almost 4,000 na ba, 4,000 yung pa to, lampas 3,000 to siguro, marami to. Kasi yung F2, ito yung gagawin natin, tatanim next scrapping. So dahil may nagtanong paano i-preserve, so ganito lang ginawa ko. Tapos after malagay ko nito, doon ko to ilagay sa mga cold dry place, yung hindi ba mainit, di mainitan, tapos dry, di doon sa mga mainit na area, para walang moist talaga, maintain lang yung anong meron niya. Again dito is uga na uga. Tapos kung titingnan mo yung mga seeds dyan, ayan talaga, mga pinili, walang mga maliliit, puro malalaki yan. Yan yung ginawa ko, pinili ko talaga yung malalaking seeds, walang puyasot, yung bang maliliit, puro talaga yan malalaki. So in short, puro healthy na seeds. Medyo matagal nga lang yung pag
kolekta. Of course, tiis para makatipid. Hindi again ulitin natin. Hindi ko naman to kinuha once o isang time lang. It takes dito sa akin, it takes months para makakuha ko ng ganito karami. Plus yung natanim natin ngayon. So in short, mga malalaking buto talaga yung kinuha ko. No? Yun lang, yun yung procedure natin. Again, yung F2 walang problema sa pagbunga. Again, na-amaze din ako dahil parang mas siya, mas tolerant siya, mas high tolerant siya, mas may kakayanan siya sa pabago-bagong panahon, no? Kaya ayun, kakayanan niya yung galing sa sobrang bagyo, no? Bagyo, tapos sobrang init at hangin, and yet nakayanan niya yung ganong klaseng weather condition. And again, it's a blessing na sinubukan natin na mag-ubusan talaga. Of course, hindi yan mangyari pag hindi tayo nag-try ng konti muna. So, yan talaga yung ano sa akin. Isa sa mga lessons na na-learn ko is yung pag mag-testing, hindi na yung bang ubusan. Unlike dati, magte-test ako, parang sugal na. So ngayon hindi na, kasi pag malugi, mahirap talaga. Mahirap makabangon dito sa Ampalaya. Pag malugi, so isang lugi, napakalaking kapital, no? So ngayon malaking blessings, malaking biyaya, at least kabawi dun sa previous nating lugi, no? Pero hindi sa mga F1 seeds, dito sa mga F2 seeds tayo. Unless less lang yung initial na capital, kasi may building na, tapos yung seeds libre pa. So more on the labor side na lang yung ating ginagasta. So hindi katulad nung dati F1 pero nung nagka-problema is wala rin, no? So yun lang guys, yun yung procedures natin. Sana makatulong, no? So again, ulitin natin, seal to ng kandila. Pinatuluan lang ng kandila, inilawan yung kandila, tapos pinatulo dito sa gilid. Talaga dito kanan, hurot yun ang ubusan. Dito, kaya kung mapansin nyo, iba na yung mukha, iba na yung kulay. Kandila yan dito sa gilid-gilid. So God bless everyone. Thank you Lord. Kumusta sa area ninyo? So dito naulanan na tayo. Thank you Lord sa ulan.